Hello guys! Hello! This is for Capricorn. Alright Capricorn, welcome dito sa aking channel, sa Palaran 888. What's new sa 2026 love life? This is general. Ano ba? May asawa, walang asawa, may kalibin, may boyfriend, girlfriend, may issue sa magulang, sa kapatid, sa kaibigan, kakilala, or kung sino pa man. Alright, first card natin, Capricorn, is elevate your energy. Next is tell the truth. Wow. Nagsisinungaling ka ba? Okay? Kasi dito, pag sinabing tell the truth, baka nagsisinungaling ka sa love life mo or nagsisinungaling ka sa nararamdaman mo. Elevate your energy. Dito sinasabi na your thoughts are vibrations that attract positive or negative energy. Totoo yun. Ang utak natin, ang isip natin, siya yung nagdedetermine kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Kasi kung palagi kang negative talaga yung mangyayari sa buhay mo. You're claiming it eh. Diba? Kasi palagi mong iniisip. So, ibig sabihin, yun yung kiniklaim mo. Sinasabi ng baraha, maging careful, maging aware ka sa emotional state mo. Kung palagi kang negative, especially sa conversation, sa kilos, sa trabaho. Dito sinasabi ng baraha na kailangan mong mag-isip. Okay? You need to think very well kung ano bang magagawa sa buhay mo ng pagiging negatibo. Okay? So, dito sinasabi ng baraha na kailangan mong hanapin kung ano yung pwedeng magbibigay talaga sa'yo ng kaligayahan. Are you in a relationship? Tell the truth. Yung karelasyon mo, hindi siya nagbibigay saya sa'yo. Pwedeng gusto mo ng maraming pera. And yung karelasyon mo, mahirap lang. Unemployed or pwedeng may trabaho pero hindi siya kumikita ng malaki. You have special na dreams para sa sarili mo na love life. Lalo kung may kalibin ka pa lang, boyfriend, girlfriend, wala pa kayo sa stable and secured na relationship talaga. Meron ka, kung talagang honest ka, sasabihin mo yun sa person mo na hindi ikaw yung ideal person ko eh. Kasi yung ideal person ko, wag kang magalit sa akin but you Capricorn, alam mo sa sarili mo na mas importante sa'yo yung karelasyon na maraming pera. Karelasyon na stable yung finances. Like may trabaho, may ari-arian, parang ganon. So, sa barahang to, sinasabi ng baraha na maging totoo ka sa sarili mo. Huwag mong lokohin yung sarili mo ha. Huwag kang makikisama, huwag kang makikipag-live-in, makikipagrelasyon sa tao na alam mo na hindi talaga siya yung pang-permanente. Kasi, unang-una, maawa ka sa tao. Pangalawa, maawa ka sa sarili mo. Kasi, sabi nga dito, tell the truth. Kailangan magpakatotoo. Communicate with integrity. Kung talagang mahal mo, sabihin mong mahal mo, ipaglaban mo, ipakita mo. Sinasabi ng barahan na to na marami kang tinatago siguro. Yun. I don't know kung ano yan. But yun na nga, sinasabi ng barahan na maging totoo ka. Okay? Kasi yung pagiging minsan, di ba, tinatago natin yung ating emosyon, akala ng karelasyon, okay ka lang. Para hindi niya alam na ayaw mo na pala. Parang ganon. It's either you or the person na nahihirapan na. So, you need to be honest. Okay. Try it again. Siguro hindi ka masaya talaga sa relationship mo. Sinasabi ng barahan na pwede ka ulit mag-try. Diba? Kung hindi ka masaya dyan, go. Diba? Bakit ka mag-i-stay sa isang lugar, sa isang relationship, sa isang trabaho na alam mo na hindi ka masaya? Life is short. Bakit ka mag-i-stay sa relationship na alam mo na gabi-gabi hindi ka makatulog sa stress? Diba? Kung makikita mo dito,
talagang stability yung pinaka-prospect mo. Meron dito na single na babae na Capricorn. Babae, puro babae ito eh, 'di ba? Babae na Capricorn, wag mo akong i-bash, pero I will tell you kung anong nababasa ko dito sa baraha mo. Nababasa ko sa'yo dito na hindi ka masaya. Hindi ka masaya sa kung ano man na relationship mayroon ka ngayon. May kalibin ka, hindi mo mahal yung kalibin mo. Hindi ko alam kung bakit ka nakipag-live-in sa kanya. Maybe natulungan ka niya sa mga panahon na kailangan mo ng tulong. And now, gabi-gabi kang nai-stress kasi gusto mo nang makipag-iwalay eh. Sinasabi ng baraha dito na you are more focused sa pagkakaroon ng maraming pera. You are more focused sa relationship na alam mo na dito sa relationship na to, hindi mo kailangan magtrabaho kasi spoiled ka. I-spoiled ka ng taong ito. Pwedeng nag-i-aim ka ng mayaman na tao, lalo kung babae ka. Ang nakikita ko sir dito, your happiness nakadepende sa stability. The strength of your love, it's not depend sa love na binibigay sa emotional love, kundi sa financial love. Parang ganun. I don't know. Okay? Seven of Pentacles. So, you're waiting talaga eh. Parang halimbawa, may asawa ka na, isa kang Capricorn, ilang beses mo nang binigyan ng chance yung asawa mo na yumaman, pero hindi pa rin siya yumayaman. So, ngayon, pagod ka na. Tingnan mo, 10 of Wands. Pagod ka na eh. Pagod ka na which is, walang kasalanan yung person mo sorry, pero kung nakapag-asawa ka na mahirap na tao, pero masipag, hindi niya kasalanan na hindi niya inaibigay sa'yo kung ano yung mga needs mo financially. And dito sa barahang to, naghihintay ka eh. Pwedeng yung asawa mo, naghihintay ka na ma-promote, pero hindi siya napopromote. Okay? You're waiting for good news, pero kung makikita mo dito, you're still waiting. Pero alam mo, hindi ko sasabihin sa'yo, because it's up to you to decide. Mag-iingat ka. You need to be careful. Okay? Hindi ko sasabihin sa'yo, baka sabihin mo pinapangunahan kita. Pero kung sino man ito na taong kasama mo sa ngayon, boyfriend, girlfriend, asawa, yung taong yan, kahit mahirap yan, kahit wala yung pera, kahit wala yung ari-arian, kahit na sabihin mong useless or helpless yan, hindi ka nakakasiguro doon. Baka ikaw ang nagiging hindrance. Baka ikaw yung nagiging sagabal sa pag-unlad niya. Kasi yung person mo, lalo kung may asawa ka na, yung person mo na to, nakadestiny siya para yumaman. Nakadestiny siya para magtagumpay. But there's something na pumipigil sa kanya. There's an energy. 'Di ba? Baka toxic ka. Baka yung asawa mo or kalibin mo, boyfriend, girlfriend, ay instead na mag-focus sa trabaho, hindi sila makapag-focus kasi chat ka ng chat, call ka ng call, demand ka ng demand, na ganito, gusto kong kumain, gusto kong mag-travel, ganyan. So, dito sa barahang to, siguro sabihin natin, 1/2 of your situation is your fault. Okay? Huwag mong i-blame yung current situation mo sa partner mo, sa person mo, kasi wala siyang kasalanan. Makikita mo dito, wala siyang kasalanan. Ang person mo, isa sa pinaka-responsable, pinaka-mabuting tao na nilalang dito sa mundo. Ang problema lang, wala kang contentment siguro. And you have something here, 'di ba? Yung parang meron ka talagang wini-wish. You have your ideal love life. And kung napapagod ka na sa pakikisama sa kanya, time to move on, time to escape, time to release yourself. Bakit ka nag-i-stay dyan? 'Di ba? Kasi dito sa Queen of Swords, sinasabi ng baraha sa'yo na may hinihintay ka eh. Naghihintay ka, parang sinasabi mo, okay, this year, pag hindi pa siya yumaman, talagang hihiwalayan ko na siya. Ba't ka maghihintay na matapos ang taong ito? 'Di ba? So, wala sa kanyang control yung pagyaman niya. Wala sa kanyang control kung anong mangyayari sa buhay niya. Okay? So, ang love, walang condition yun eh.
Mayaman man yan, mahirap man yan, pangit man yan, ang love, hindi yan nasusukat sa pera, hindi yan nasusukat sa itsura. Okay? So, try again. Try it again. Kung hindi ka masaya sa relationship mo, makipag-iwalay ka, hanap ka ng iba. Kasi, unfair to sa person mo. Kasi, hindi din siya maka-move forward because of you. Okay? So, yun guys. Huwag niyo akong iba siya. This is just a reading. Thank you guys. Bye!